2023 pa to? Oo. Oh, yan o. Dalawang, 2023, sumakit lang ang tiyan ko niyan. 2 taon ng expire, bigay pa sa atin. Ang mahirap nito, babayaran pa sa atin Oo, doon. yun. Pinapakain sa inyo is expired food. Expired Tama po. Pinadala ng ano. Delata? Opo, delata po. Pati Lahat biscuit ma'am, po. pati biskwit po. Yung iba 2023, 2023 24. pa po, 2021. Pero wala kaming choice eh. Nandun kami sa Kung laot. hindi namin yun kainin, wala rin kami. Oh, ayan o, pinapakonsume po sa kanila ng mga Binabayaran nyo pa? pagkain. Opo, binapabayaran po sa amin yan. Yan po yung kinakaltas, attorney, na $50 na sinasabing allowance naman nila sa onboard. Ano ba itong pangingisda ninyo? Sinong may-ari? Anong pangalan muna nung agency? Britmark po ma'am, Okay. yung agency po namin. Britmark Opo. Shipping Services. Yes po. Yung pangalan ng barko? Yung pangalan Po-U1U 8771 po. China vessel po. China vessel siya. Opo. So, ang kapitan nyo ay China. Chinese. Chinese din. Pero ang mga nasa barko, halo kayo. May Halo po. Filipino, Indonesia. may Chinese, may Indonesian. Tsaka Chinese. Saan kayo pumapalaot, banda? Fishing ground po namin ma'am. Nagpapalaot po kami doon sa ano ma'am, sa papuntang Oman. Arabian Sea, Papuntang Arabian Middle Sea East po. na Oh. ano. Ngayon, gaano katagal usually yung pag-ano ninyo? Yung pagpapalaot niyo? Para kayong mga seaman. 8 months po, ma'am. 8 months maximum. In- Yung 8 months ninyo na yon, walang bababa yun. On the 9th month, pagpabalik na kayo dito, Ay, hindi ma'am. Actually ma'am, yung kontrata namin ma'am, 9 months. 9 months. Tapos na po yung kontrata. Sabi ng kapitan namin, uwi na tayo. Okay. So, naging 8 months and 7 days na lang Okay. yung ano namin. Hindi ba kayo pinapaswelduhan buwan-buwan? Hindi po namin alam ma'am kasi wala po kaming contacts pamilya namin ma'am kasi wala po kaming wifi doon. Pero sa pinirmahan ninyo na kontrata, Oh, meron dapat doon, ma'am. buwan-buwan sinuswelduhan Hindi kayo. po ma'am, hindi po yan yung ano namin ma'am, yung Ano? kasunduan po namin ma'am. Oh. 3 months po yun ma'am, yung alote namin na 3 months, papapadala 3 po months. sa ano namin, pamilya Okay. namin. So, parang bulto. Yes Pero ma'am. diretsong idedeposito sa account ninyo Yes ma'am. na ma-access din ng inyong mga pamilya. Yes po. Okay. Sa kasamaang palad, Minsan umabot na 4 na buwan. Tapos yung padala na wala silang explanation na ano ba, kung bakit ito lang kasi Oo. minsan hindi sakto yung ano ba, total ng na dapat na binibigay. dapat ipadala nila. Na dapat ideposito. Oo. So sa makatuwid, kailan nagsimula itong kontrata nyo na ito? Noong ano ma'am, September 15 po ma'am. So September 15, 2024, dapat matapos ng John 15 po. Para 9 months po. para 9 months. Opo. Pero 8 months and 7 days lang. Sabihin na natin, ay hanggang doon lang. Pero ang kontrata 9 months ha. Ibang Opo. usapan pa yan. Opo. Magkano ngayon ang kulang pa nila sa inyo? Erwin? Mayroon kaming tinatawag, ma'am, na onboard po. Yun lang po yung kulang at saka overtime po, ma'am. Ano yung onboard? Yun po, ma'am, yung 450 sa akin po, ma'am, 450 yung sweldo ko. Sahod sa isang buwan po, ma'am. Tapos, kinukunan nila po ng 50, bali 400 na Dapat lang po. 400. So yun hindi nyo nakuha. So 400 times 8 months. Parang ganun. Oh, kasi kami dito ma'am, iba-iba kasi kami ng rate ma'am. Iba-iba kayo Opo, ng rate. opo. So, pero yun yung kulang, yung on-board na Opo. tinatawag. Meron pa bang iba? Overtime po, ma'am. At saka overtime. Opo. Okay. Sino ang may listahan nun? Bali ma'am, ako ma'am, Ah. sa akin po, nangyari po sa akin ma'am, hindi ko po alam na may overtime pala. Okay. Kasi yung briefing sa amin, wala talaga daw kaming overtime. Kasi po daw, yan po talaga daw yung protocol nila. Magandang hapon po, Ma'am Alice. Hi, ma'am. Good afternoon po. Yes, good afternoon. Ano po ba itong mga reklamo ng ilan sa inyong mga tao? Wala daw sila pong natanggap na yung tinatawag na on-board nila na allowance ba or whatever that thing is called, and including po yung kanilang overtime. Meron po bang mga umabot na sa inyo na claims na ganito? Actually, ma'am, yung mga crew namin, sinend ko nga po sa staff niyo po. Oo. Actually, thousands po yata yun. Naka-schedule po yan for final wages. At the same time, after ng final wages po, pupunta po kami sa DMW for walk-in settlement po. Yun po yung ginagawa namin, ma'am. So, itong final settlement, dumating na kasi sila kailan kayo dumating? May 23 po. Opo. May 23 pa lang, dumating na Iba-iba kayo. po kami ng iba-iba ng dating. ma'am. Okay. Kayo ba ay nagpunta na sa Britmark? Yes Opo, ma'am. diretso po kami, ma'am. Diretso po kami doon. Oh, Galing ng so- airport po sa Naiya.
Oo, meron bang binigay sa inyo na Meron settlement? po. Meron pong ma'am, schedule po muna yung binigay nila sa amin, ma'am. Schedule lang muna. Opo. Okay, tapos kailangan, Miss Alice, kailan nila makukuha ito, if ever? Actually, yung iba po nakuha na, ma'am. Sila po kasi, may mga sinettle daw po din yung accounting. Bigla daw po silang umalis at magtutol po nga daw po. Kaya nga po nandiyan sila ngayon. Kasi hindi pa nga po sila nakikipag-usap, hindi pa nga po naayos, ma'am eh. Okay, Hindi pa lang po, nakausap na po. Okay, palagay ko ang nangyayari kasi dito ay hindi na nagtitiwala ang inyong mga tauhan sa Tama kung po, ano ma'am. man ang Tama po yan, ipapapirma ma'am. ninyo. Kasi parang ang taga, Ay, para naku. bang medyo may pagdududa na, kaya kailangan mamagitan ang ating DMW at sa pamamagitan ng opisina. Hindi po, ma'am. Ano? Lagi po kami nasa DMW, ma'am. After nga po dito, dinidiretso namin sa DMW, walk-in settlement po. Paano pong di magtitiwala, ma'am? Kaya nga po dinadala namin sa DMW para po maging fair. Para kung may question sila, pwede po sila magtanong sa legal. Ilan na ang nadala Same time. ninyo Di sa naman- ilan na ang nadala ninyo sa DMW, Miss Alice? Mga 400 o 300, ma'am. Pwede ko mapakita sa inyo yung record, ma'am. Nasa amin. Sandali nga. Attorney Bernard, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, ma'am, at magandang hapon po sa mga nanonood po. Yes. Attorney Bernard, nandito po at meron pong mga reklamo ang ilan sa ating mangingisda. Mga seaman po ito na mukhang hindi po sapat at tama yun pong kanilang mga nakukuha na from directly sa kanilang wages and other benefits. Sir, tanungin ko lang, can a contract of employment actually say na walang overtime? Ang nakalagay po sa kontrata nila ay standard po, no? Ibig sabihin, hindi aaprubahan ng DMW ang kontrata nila pag hindi kumpleto at hindi sakto doon sa tinatawag po nating minimum labor standards. No? Okay. So kakaiba po ang seafaring industry natin, ang DMW dahil regulator po tayo, pinakikialaman natin ang kontrata. Sigurado yan, meron dapat siyang overtime. Ibig sabihin, sir, meron tayong tinatawag na templated contracts na dapat sundin ng mga employers. Sir, familiar po ba sa inyo si Britmark Shipping Services? Tama po ba? Lisensyado po siyang agency Mhm. at siya po ay in charge sa pagpapa-deploy ng mga seafarers. Okay. Sir, bakit po kailangan na dalhin pa ulit sa DMW? Is that a practice talaga? Kung wala namang... Well, kung may reklamo, pinesettle po nila sa conciliation proceedings sa DMW. Okay. Ngayon, kung walang reklamo, hindi na po kailangan kasi lalo na kung nakatatanggap nila yung kanilang sweldo ng oras, sa tamang oras, hindi na po kailangan sila pumunta sa Ayun. DMW. Miss Alice, bakit kailangan pa pong ipadaan ng DMW when in fact, pwede nyo naman pong pasahurin tong mga to? Oo. Pinapahirapan nyo kasi... Actually, kasi po, malaki po kasi ang kaibahan ng fishing sa running. Ano naman ang magiging kaibahan? Madali lang naman yata. I-deposito nyo yung kung ano yung tamang sweldo, ano nakalagay dun sa kontrata. Tama, ma'am. Ipadala nyo sa oras para hindi nagiging, hindi naantala ang mga bayarin din at ang mga obligasyon ng pamilya ng ating mga fishermen, yung mga mangingisda natin. Kasi additional cost pa po sa kanila mamasahe, Totoo yung po yan. pagod, Yun. mag-a-attend. Totoo po yan. Pwede nyo naman pong ipadala yung sahod. Bakit po kailangan nyo pang isettle sa DMW kung pwede nyo naman pong ipadala Yun. sa kanila? Attorney Bernard, pagka ganito po, kasi kung wala naman sanang problema, tulad ng sinabi ninyo, then hindi kailangan na magpunta or magreklamo yun pong itong ating mga mangingisda o yung mga seaman, fishermen natin sa DMW. Tama po ba, sir? Nasa poder ng DMW dyan ay Yes. dahil may reklamo. Yun. No? Oo. Pero ang regular na sistema, yung agency ay dapat binabayaran sa Yun. tamang oras at sa saktong amount ang lahat ng sweldo. Ayun. Bakit lang ang pag-usapan na isulat na yan at napagkasunduan? Yun. Yan mismo So, narinig na natin kay Opo. Attorney Bernard Olalia. Attorney Bernard, what are the sanctions po kaya if this is a repeated offense? I would like to call it already an offense, of a shipping firm. Nako, may recruitment violation. Ito yung pinatawag. No? Yun. Yung non-payment of wages, delayed payment Yes. of wages, non-payment of overtime, delayed payment of overtime ay isa pong recruitment violation yan. Okay. At hahantong po sa isang disciplinary action with sanction yan. Yun. Kaya nga po siguro sila nakikipag-ayos sa DMW para yung isinampa na reklamo ng mga fisherman, yung mga OFWs There you go. ng Brickman,
ay ma-dismiss agad. Yun. Yun po ang dahilan kaya sila nakadoon. Oo. Sir, hindi ba pwede motu proprio sa DMW even without the complainant if we see already na it is a parang kasi ako I am assuming na syempre ito pong ating mangingisda, yung ating mga trabahante po pag nabayaran na sila, sige, okay na. Wala na ako pakialam sa inyo. Lipat na ako ng mga pagtatrabahuan. Pero lessons should be learned. Tama po yan. Sa amin po, kahit may settlement, kapag may reklamo, tinutuloy pa rin po natin yan. Ayun. Okay? So, yan naman, ang hihilingin natin sa inyo. Yes, kahit na merong settlement, yung pag pinapirma kayo na mapapawalang visa, medyo ito-tweak natin yan ng konti. Oo, tinanggap namin ito, pero meron pa rin kayong pananagutan dahil sa hindi pagsunod sa mga patakaran at kalakaran ng pagpapasweldo. Kung sinasabi po ng Britmark na sila po ay laging pumupunta ng DMW, ano po ba yung ginagawa or nagiging sanction po ng DMW sa mga repeat offender po katulad po nitong Britmark? Pagka repeat offender, ang ibig sabihin niya matigas ang ulo. Yes po, yes po. Sa ating pong rules and regulations, pag paulit-ulit po, may tinatawag tayong habitual delinquent na mga manning agency, mas mataas ang kanilang sanction. Ibig sabihin, minsan, hindi dapat nasuspendihin lang yan pag ganyan katigas ang ulo niya. Dapat stricter yung sanctions at mas may kahihinatnan yung kanilang mga ginagawang di pagsunod sa ating rules and regulations. Gano'ng katagal na ba kayo na nasa Britmark? First, sa akin po, first time po, ako, ito, siya. First time po kaming tatlo. Silang Ito, dalawa, si Erwin. First time din to sa Britmark pero may nasampaan na po ito. Maayos sa naman ibang yung dati ano. yung Opo, nasampahan. opo, Bumalik na kayo dun sa dati yung pinagsampahan. Baka mas malalaking Ito, isda pa ang nakukuha sa ano na din huhuli to? natin dun. 1 month, ma'am, binapadala na yung 1 allotment. month po yung allotment namin. Yun naman talaga dapat eh. Kahit ngayon po, pupunta kami sa DMW para pakinggan kung ano man yung kailangan po nila. Para Sige. Sasamahan na lang Usapan namin po. po doon, Miss Alice. At maraming salamat na agad-agad naman ninyo na matutugunan yung kanilang pangangailangan. Yes, dati naman po kami tumutugon po sa mga ano namin, sa mga At crew namin, siguro ma'am. kailangan ninyong i-review yung inyong pagpapasweldo para hindi umaabot ng ganun katagal at hindi na-delay at saka mas meron ring transparency sa inyong pamamalakad. Ganun na lang po siguro. Siguro clearer. Siguro sa dami ng inyong mga tauhan or mga nadideploy ninyo, kukulangan na lang ng tamang pagpapaliwanag. Lahat po yan i-discuss natin sa Department of Migrant Workers, sa opisina po ni Attorney Bernard Olalia. Sasamahan po kayo ng reporter Okay at po, yan ma'am. po ay aasikasuhin natin agad para mabayaran na po.